Number 2, second myth. Don't make changes in the first year. Don't make changes in the first year. Sa atin sa Yemilif, nakita ko ito, no? Dahil nagpapalit-palit ng pastor. Ako narinig ko na to eh. Sa unang taon, wala ka munang babaguhin sa church. Kasi pag binago mo yan ang church ay ang tendency, hindi lumago. Pero lalago yan kung sa unang taon, wag ka munang gumawa ng pagbabago. Ano masasabi niya kay Edna? Hindi totoo yun. Anong dapat? Yung biglang babaguhin. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Kumbaga, binabago niyo. Previously, wala kaming mga gantong fellowship. Para bang Sunday goer. Madalang yung meron ng gawain. Parang nag-ano lang doon sa loob ng mga mission. Kasi walang mga predikador na makikiisa doon sa mga gawain gusto ng pastor. Ibig niyo sabihin, mag-o-observe muna yung pastor. Di gumawa ng may talagang kailangan. Alam na, sundan ko lang. Ang katwira ko dyan, paano kung bigla sa Yemilif, hindi namin alam kaya hanggang kailan kami sa destino. Ako, ang katwira namin, gawin mo na yung best for the year. Kung malipat ka man, at least you have done the best. Yun ang natin. Kaya nga yun yung do not make changes. Na mag-o-obserba ka lang. Make changes. Okay. Kaya siyempre, nakita nyo na ang kailangan Nakita nyo na yung need. Sa una hanggang 4 na linggong observation, marami na kayong nakita nun. Ayan. Siguro ganito lang po, no? Kaya siguro, isa pa, hindi kayo ganun na manggagawa. You are active na manggagawa. Active worker. Actually, sabi nga ni Kada nyo dito, debatable yan. Yes, it's debatable. Pero hindi, ang sinasabi natin dito, hindi katwiran yung huwag ka muna gumawa ng pagbabago kasi baka makapektuhan yung paglago. Instead, hindi yun general rule. Nangyayari lang ito, tingnan nyo, ang realidad ay ganito, tingnan nyo po ito before you react to that. Generally, meron tayong, lalo na kapag ang pastor na pinalitan mo, pinalitang pastor, meron kang kailangan humabog uli. Parang ganun ba? Parang mag-make up. Talagang kailangan mo munang mag-observe. May honeymoon stage ka dyan. Kasi meron kang mag-make up ka doon sa pinalitan ng pastor. Naman ibig sabihin. Pero ito yung main principle lang. Sabi dito, first of course, if you are new in the ministry, you have to earn their trust first. Dapat makuha mo muna yung tiwala nila sa iyo. Talaga naman, mahirap sa unang taon, mahirap na ang miyembro magtiwala agad sa iyo. Unless, nakita nila sa iyo, talagang consistent ka sa iyong ginagawa, ito yung you have to earn their trust. Secondly, sa of course, isang ginagawa dyan, at least, parang sa salita magkaroon ka muna ng mga grupo or mga alliances ng mga leaders. Hanapin mo yung mga leaders na kaisa mo sa iyong mga pananaw. And then, that is the time you can initiate yung mga overdue changes. Yung matagal na dapat baguhin, hindi pa rin binabago, baguhin na natin. Pero yung mga bagay na hindi naman dapat baguhin, ito lang baka naman pagbabago sabi natin, pagbabago na agad magbabago. Siguro yung mga overdue changes, katulad ginagawa natin, gawain ng mission, overdue changes na yan. Sa tagal natin, hindi na parang napahinga ang gawain ng mission. It's overdue na kailangan tayo gumawa ng pagbabago. Okay? Pahinga. Previously. Kaya sinasabi natin, we have to make changes kasi overdue na siya. Two-way traffic kasi yan nag-o-observe kayo, no-observahan din kayo ng miyembro. Yes, kasama po yan. Tsaka siguro kasi sa charge natin, kaya ito, December, planning, diba? Tapos, diba, sa susunod taon, posible hindi sa atin, sa charge, posible may mga 2 taon ng pastor, lapit na. May mga programa na, may mga plano na, dapat isang ito para. Kasi kung sinasabi ng pastor na kailangan, makalimutan mo muna. Huwag yung antumano na, para binabypass mo, yung kabuhan na binalangkas na plano. The overdue changes. Pero yung mga plano ng pinagtibay na yan, hindi naman mabaguhin.
Pero yung mga bagay na dapat baguhin, Observe mo na. dapat. Okay? Number 3. Praise